I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Arrest of 12 well-built Chinese nationals. They were apprehended for violation of Republic Act 10591, Firearms Law. To give us the opening statement, we have with us RD Ferdinand M. Lavin. Sir. Answer muna natin yung subject. Labas muna natin to, tapos tao muna tayo. Alam nyo, mga kababayan, nakaka-alarma talaga. Sa totoo lang, no? Hindi na po biro yung ganitong klaseng mga gawain ng mga Chinese, mga kababayan. Bakit? Ayan, mga maskulado, ang lalaki ng katawan. Yung mga gupit nila parang army cat, ano? Alam nyo, parang ako itong isip ko parang malikot lang sadya minsan ang isip ko eh. Palagay ko ito guys, no? Bakit po sila pinayagan na pumasok dito sa bansa? Ang tanong, saan dumaan itong mga ito? Kasi kung dumaan ito sa NAIA, maano to guys maki-question sila no? Mahihinto ang pagpasok nila, pupunta sila sa doon sa loob ng immigration, tatanungin sila, ano ba ang pakay nila, saan sila pupunta, anong business, anong transaksyon nila dito, sinong bibisitahin, di ba? Mai-interrogate sila guys Ngayon, ang tanong, saan dumaan? Well, pwedeng dumaan sila sa bandang Ayungin Shore, guys. Alam natin po yan, no? Pwede dyan, pwede. Nandyan yung mga ano nila So, sa tingin ko, itong mga ito, parang may pinaghahandaan na hindi kanais-nais. Mga kababayan. Ang lakas loob nila pumunta rito, pumasok dito, kung ano man ang sadya nila, for sure, baka may connection sila dito, no? Na, alam nyo, kahit kayo, maging malikot ang kaisipan nyo, di ba? Maari bang may plano itong mga to, makisanib pwersa sa mga tao, na mga kontak nila dito sa Pilipinas para maglikha ng destabilization against the Marcos administration? Di kaya? Yan lamang guys ay kaisipan ko lamang, no? Naging malikot ang utak ko Bakit kanyo? Bakit panay huli itong ating National Bureau of Investigation, which is ang NBI? Ang dami kaya nilang nahuli. Mga Chinese, ang lalaki ng katawan. Tingnan nyo. Ito nakakatakot, nakakaalarma. Parang ang tingin ko sa kanila, sa akin lang national, ito guys yung bang threat sa national security natin. Bakit? Ito basahin ko. Ayan sabi po ng National Bureau of Investigation, press release, NBI nabs 12 Chinese national for illegal possession of firearms in Muntinlupa City. You see? You see, mga kababayan, may mga armas pa pala. Ano po ang purpose? Bakit ganun? Ito ba yung kaisipan natin na there's a possible may plano ang mga ibang grupo na maglikha ng destabilization against the sa pamahalaan dahil sa mga nangyayari, 'di ba? May pagbabanta. Natatandaan ko yun yung banta ni basta hindi ko na pangalanan, may banta siya nung inaresto yung isang mataas na opisyal. Nako, talaga naman. 'Di ba? Grabe. Biro nyo, in line with the directive from National Bureau of Investigation and by Director Judge Jaime B. Santiago, retired, to intensify the campaign against all forms of criminality, the NBI National Capital Region, NBI NCR, has arrested 12 Chinese national in Muntinlupa City for violation of Republic Act number 10
10591, Comprehensive Firearms and Ammunition ayan, Regulation Act. Ako po, siyempre, di ba, kung walang lisensya ito, guys, matagal na pagkakulong ito. Either ma-deport sila o hindi natin alam, makulong sila. Nako, delikado. Nako. Hindi kaya membro ito ng triad. Ano guys ang kapalagayan nyo? Ito kaisipan ko lamang naman, no? Hindi po masamang yung mag-analisa ka, yung bang sarili mong kaisipan, no? The operations stem from 3 search warrant issued by the Regional Trial Court of Muntinlupa City against residential houses and vehicles in Ayala, Alabang Village, Muntinlupa City for violation of RA number 10591. Ito po dapat ang tutukan ng pamahalaan. Delikado to guys, delikado ito. Magiging mapanuri, magiging aware tayo dito sa mga tao na ito. Sigurado ito, may mga plano ito, mga kababayan. Kung makikita nyo, mga mukha nila doon sa isang video na nakita ko, naku, matindi guys, ang lalaki ng mga katawan, ng mga maskulado. Grabe. On March 31, 2025, agent from the NBI-NCR, assisted by the barangay official, representative from the Homeowners Association, security officers of Ayala, Alabang Village, and after coordination from the local PNP, implemented the search warrant at the specified premises. Allah, grabe Kaya magpasalamat po tayo sa ating mga kapwa Pilipino sapagkat sila po ay nakipagtulungan, ni-report nila. Ito po ang maganda. Magtulungan tayo para ito sa kapakanan ng bansa natin. Ayaw po natin malagay sa alanganin ang bansa natin at ayaw po natin ang kaguluhan. Tandaan nyo, walang nanggugulo sa bansa na ito maliban lang sa mga DDS. Di ba? Wala. Sila yun. Naglikha ng kaguluhan. Ito mga DDS na ito, puro fake news kasi. Puro paninira sa social media. Ayan. Sabi po dito guys, tuloy. On the first location that agent seized 5 pistol along with the magazines and ammunition. Agay. Talagang palagay ko mga kababayan, may balak ito. Oo, malakas ang loob ko, parang may balak itong mga to Totoo yun. On the second subject area, that agents recovered 4 pistol with magazine and ammunition, 2 taser gun, 3 bulletproof. Ayun, grabe. Parang mayroon silang pinaghandaan mga besa. Bulletproof vest, tactical knives, kitchen knives, handcuffs, and identification card belonging to individual's name, Yenwan Wang, Xingyu, ano ba yan? Yi Chun Liu, Cho Chin Chin, Shang Yu, Hu Shang, and Shang Ke Ja. Agay, hirap naman pag-pronunciation nito mga bes. On the third target place to be searched, the agent seized on pistol with a magazine and ammunition, tactical gear for pistols and identification card under the name Wang Xingyu and Wang Weibin. Agay. The operation also led to the arrest of 12 Chinese national. 2 vehicle subjects of the search warrant were also seized. The arrest subjects and other occupants were presented for the inquest proceeding before the office of the city prosecutor of Muntinlupa. Director Santiago commanded the NBI-NCR agent for the arrest of the foreign national and seizure of the numerous firearms. He warned those involved in illegal activities that the NBI will be steadfast in enforcing the law. Dapat lang. Ay guys, talagang nakaka-alarma ito. Biro mo yan mga kababayan. Ang tanong nga natin, ano ang purpose? Bakit po sila nandito? Bakit may mga baril ang mga yan? Alam nyo guys, ito real talk sa nakikita ko. Mula po na naging presidente ang dating Pangulong Digong, alam nyo, labas-masok talaga ito sa bansa. Sa totoo lang, talamak, grabe. Talamak talaga ang illegal gambling dito sa bansa. Mabuti ka mo, si PBBM
ay talagang winash out niya ang illegal na gawain, yung gambling nitong mga to, yung pogo baga. So ngayon, mga kababayan, sa tingin nyo kaya, ano po ang, bakit po sila nandito? Ano po ang sadya nila sa atin? Ano ba ang plano nila? Mayroon kaya, tulad doon sa sinabi ko, may kontak kaya itong mga ito dito sa loob, dito sa Pilipinas para maglikha ng kaguluhan laban sa Marcos administration? Posible yan. Posible yan, mga kababayan. Alam nyo, naway, kung sino man ang kakontak nila dito sa bansa natin, ito, ang Diyos po, hindi po natutulog. Gagabayin po niya ang bansang Pilipinas, especially sa Pangulong Marcos Jr. Hindi nyo po kakayanin ang nakaupo sa Malacanang. Sa totoo lang, sabi nga nila, mas delikado yung tahimik. Kasi hindi nyo alam ang maaari niyang gagawin. Ayan, ay saludo naman tayo sa NBI, kaya NBI Director retired Judge Santiago. Magaling itong judge na ito, mga kababayan. Sa totoo lang, magaling itong director na ito, si NBI Director Santiago. Pwede ito magiging DOH, hindi, maging DOJ Secretary. Pwede ito magiging Solgen. Pwede. Magaling ito. Sa totoo lang, alam nyo, ang dami ko dapat i-upload video, yung mga nahuli na mga Chinese. Hindi lang ngayon, mga kababayan, itong mga nakaraan, ang dami. Sa totoo lang, naloka ako. Guys, tingnan nyo naman yan, sana mapapayagan ako ni YouTube na may upload. Hindi niya gagawin na limited, mga kababayan. Mga kababayan, mga armas yan, mga kababayan. Kayo, tanungin yung sarili nyo, anong purpose nila, bakit may armas sila, bakit ang dami nila. Tingnan nyo naman yung mga katawan na yan, mga expert yan, mga expert. Baka isa sa kanila may sniper yan. Nag-gym ang mga yan, nagtitraining ang mga yan. Tingnan nyo naman ang mga katawan, ang tingin ko dyan, mga sundalo yan, So, yun guys, ano po ang kapalagayan dito? Nako, magiging alerto nawa ang ating pamahalaan at ang ating mga kapulisan. Hindi ko po alam, mga kababayan, kung ano ang gagawin sa kanila. Maideport ba sila o makulong sila? Nako, hindi ko alam po. So, yun guys, ang pinaka-latest updates video. Hinihiling po lang natin na ipagdasal po natin ang ating bansang Pilipinas na magkakaroon po ng talagang katahimikan. Alam po natin, maganda ang takbo ng ekonomiya, matahimik naman ang pamumuno ng ating Pangulo, kumbaga maganda naman ang daloy ng ekonomiya ng bansa, kung mayroon mang nanggugulo ngayon, ayan ay mga DDS, puro puro kukak ng kukak sa social media, yan lang naman sila lang naman na nag-umpisa ng kaguluhan. Actually, si PBBM, focus lang po sa trabaho niya yan. Alam nyo naman yan, hindi naman pala away yan Tahimik lang nagtatrabaho yan. Tahimik pero may gawa. So yun guys, ang aking pinaka-latest updates video. Maraming salamat sa inyong watching. See you again on my next upload video. Bye and babush. God bless Philippines.